kasalanan is kamatayan. So, since nalinis na po tayo, wag na po natin dudumihan, no? Binihisan na po tayo ng bagong damit. Wag na po nating suotin yung luma na marumi. So kung magkakasala po ulit yung babae, it's hindi na po niya kayang iligtas yung sarili niya dun sa kasalanan na yun. No? So, tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Panginoon. So, sa Galatians po, chapter 6, verse 7 to 10, huwag ninyong dinlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ninuman. Kung ano ang inihasik ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang pag nagsisikap sa buhay ukol sa laman ay aani ng kamatayan. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti at sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid na pananampalataya. Tinatawagan ko na po ang mangunguna sa ating panalangin. Dugutan po, manalangin tam. Igpaming may bayaking sabla. King lagyo na po, ning kaya mga abos, ning kaya kami Ginoong Yesus. Ngayon ka orasan na iti, pamanal. Lalapit kayo, pumit mong gabaman loob, gimbanal yung harapan. Orini po rin kaya kaming puso. Din kaya kaming kaisipan, Ginoong Diyos. Kaya kayo la pong sasatan, Ginoong. Na naman po yung akagatsong yung makatula, karing pusong deti, karing kaisipan na reti, nga aduan mi po kayong panalangin ngayon yung kaorasan na iti, wasan nyo kayo putulinisan, kayong banal ng daya, ni kaya kaming Ginoong Yesus, bang maging katanggap-tanggap, yung kaya kaming panalangin ngayon yung oras na iti. Salamat, tikpang banal, panwalan mi, pipatawaran nyo na kayo po, ngayon yung oras na iti. Salamat, king kaya kang lugod. Salamat, king pangayat sumi po kayo ni, king kapimilitanan, ni kaya kayong biyaya. Kaya kayong conviction, karing kaya kayong puso. At ikaya po ngayon ni para samba, magpuri at parangalanda kayo. Salamat po, ikpang banal ngayon yung kaorasan na dinin kaya pong pagkakataon. Para gawayo po kaya kami kaya kong pagawa, na ingal doon na Domingo, emi at titikusan. Salamat, ikpang banal ngayon yung oras sa iti at suke po kaya bilang tanda na po ning kaya kayong kasalpantayanan, mapahintunan mo kaya kami, habang ati kami king yatong iti. Salamat, ikpang banal kaya kang lugod, kaya mo kaya pepaburihan king kayo ni po kaya bukas. Ngayon po at suke kaya ni, para sambanda kayo, dakilaan king kaya kami. Salamat, king kaya naganang gagawan mo mga ayap kaya kami. Maging pagsubok man yan o blessing mo pagpapala kaya kami. Dakal pong dakalasamat, Ginong Diyos. Panwalan mi, ba't ngang po kaya kayo iti. E po king sarili ng diskarte ng metong tao. Salamat, ikpang banal ngayon ng kaorasan na iti malaya kaya pong makasamba. Makapagpuri pablasang lininis mo na rin kaya kayong puso, yung kaya kayong kaisipan ng ikpang banal. Ngayon ng oras po nga iti, panalangin mi po yung kaya kaming gawain. Salamat, ikpang banal, at so kami kiti para dandaman nila rin salitang deti. Yung kaya kang maya pabalita, dandaman nila po ngayon. Maya pabalita ay kakayap na, yung kaya kayong kaladua. Maya pabalitang binyahe mo kaya kaming kaligtasan. Salamat, ikpang banal, karing hega na ganang deti. Panwalan mi Ginong Diyos, nung alaka kaya kami,
malaki kang awa. Bang banal ngayon kaorasan na iti, panalangin mi po kayang gawain. Manibat po ka rin anak mong titigtig ka rin instrumento, Ginoong Diyos. Nga doon making panalangin yan yung kaorasan na iti, puspusan mo la. Pang kanita, Ginoong Diyos, yung karyan ng gawan. Pagamit kayo, Ginoong Diyos. Paging kasiga-sigaging kayo kang banal harapan. Timurin din dadalit, Ginoong Diyos. Ginanyo pong mga santing o boses. Pangkantali, Ginoong Diyos, laro ko nga patula. Parangalan, kaya kaming gay. Dakal pong dakal na salamat, Ginoo. Yan yung kaorasan na iti, panalangin man ang puring kapatid ming alaki iti. Ginoo Diyos, nanuman po yung karelang gagawan. Nanuman po yung karelang kabahalaan ngayon yung oras iti. Paisip yung po karela ipang banal na yung maldonan yung Domingo. Kaya kayo ya po. Kaya kayo ya ipang banal. Ikingaliwang bagay gawan mi. Yato nga iti. Salamat po ngayon yung oras ay iti, Ginoong Diyos. Pangayat sumi ka iti. Impanan mi, Ginoong Diyos, ingay kang kaburian. Bilang patunay na mo. Panalampalataya mi kayo. Salamat po, panalangin milanan po, Ginoong Diyos. Yung kapatid mi kayong aliwang bansa. Nung makanano po yung bibiyay yung blessing kaya kami ngayon, kanyan muna mo yung bibiyay yung blessing karela. Karelang tanggapan. Salamat pong dakaladakal ngayon yung kaorasan na iti, Ginoong Diyos. Panuwalan mi, ngayon yung oras ay iti, ika mo, kaya kaming sentro, kaya kaming puso. Kaya kaming puso, Ginoong Diyos. Dasang numalaway ka, alangang kabaldugan yung pangayat sumikit. Ginoong Diyos, dakal pong salamat. Ingay ka na ganang iti, Ginoong Diyos, sa aduan mingan, king lagyunan, ning bugtong yung anak. Kaya kaming Ginoong Yesus sa taga Nazaret. Kambiyan na po ning kaya kong banal na Espiritu, mamatula ka rin kaya kayong puso. Naman po kaya kayong samot dalangin. Amen. A blessed Sunday po sa ating lahat. Sige po, isang malakas na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kung papaano po tayo niyakap ng Panginoon nung tayo'y makasalanan pa. Kung paano tayo niyakap ng Panginoon nung panahon na dapat tayo ay sasalo ng kaparusahan. Parehong Ama po ang yumayakap sa atin sa panahon ng pagsubok sa ating mga buhay. Parehong Ama po ang yumayakap sa atin sa panahon ng kalamidad. Amen po? Amen. Salamat sa Panginoon sa kanyang ibayong pag-iingat sa bawat isa sa atin. Okay, tayo po ay iniligtas ng Panginoon. Tayo po ay payapa sa pagdaan ng dapat sana ay isang malaking bagyo. Amen po? So, hindi lang sa panahon ng kalamidad na tayo ay iniingatan ng Panginoon. Pati na rin po sa bawat paglakbay natin na nakakauwi po tayo ng safe sa ating bawat tahanan. At hindi lang po yun, kahit sa bawat tahanan natin, hindi natin minsan maiiwasan na may mangyari po sa atin. Kahit pa sa ating pagtulog, tayo po ay nagigising muli para sa panibagong araw ng ating mga buhay. At ito ay malaking biyaya na nararapat lamang na ipagpasalamat natin sa ating Panginoon. Pwede po ba nating isigaw, "Thank you, Lord! Thank you, Lord!" Come on, church! Let us thank the Lord for all the good things that He's doing in our lives. Salamat sa iyong proteksyon, Panginoon. Salamat sa iyong pag-iingat. Salamat sa araw-araw na pagpapala. Hallelujah, Jesus. Let us sing for the Lord. Come on, church. We come before you today, Jesus, to thank you sa aming mga buhay. To thank you for your goodness, for your faithfulness, O God.
Come on, church, let us sing. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me. For all you've given to me. For all the blessings that I cannot see. I thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart. With a grateful heart. With a song of praise and an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. We thank you, Jesus. We worship you, oh God, for all you've done, for all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart. With a grateful heart. With a song of praise and an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, we thank you. Thank you, Jesus. With a grateful heart. With a grateful heart, with a song of praise and an outstretched arm, I'll bless your name. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise and an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. Say thank you, Jesus. Say it, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. And this morning, we offer you our heart, Lord. We offer you our lives. Iyo lamang aming mga buhay, Panginoon. Iyo lamang ang aming bawat paghinga. Iyo lamang. We offer you everything. Pati.
Hallelujah. Sige po, damhin po natin ang bawat lyrics ng kantang ito. Kantahin po natin ng may pusong pasasalamat sa ating Panginoon. He deserves the glory. He deserves our praise. Let us sing. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, and all I have within me, I give you praise. I give you praise. All that I adore, all that I adore is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Kantahin po natin ulit. This is my desire. And this is my desire to honor you, Lord, with all my heart. Lord, with all my heart, I worship you. I worship you. And all I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, we give you our hearts, Jesus. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul.
moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, have your way in us, Jesus. Gawin niyo po ang lahat ng plano niyo, lahat ng gusto niyo sa aming mga buhay. Dahil ang aming mga buhay ay para lamang sa iyo, Panginoon. Come on, church. Let us continue to bless the name of the Lord. Jesus, Jesus, Lord, you are worthy of our praise. You are worthy to be glorified, Jesus. We bless your name, God. We bless your name, Jesus. All the glory and the praise belongs to the King. Hallelujah. Kantahin po natin. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love. You're rich in love, and you're slow to anger. Your name is great, and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship Your holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship Your holy name and sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. And on that day, And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord! Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, never before, oh my soul. I worship Your holy name.
I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. God, I worship your holy name. Salamat, Panginoon. We worship your holy name, Jesus. At buo naming lakas, Panginoon, lahat ng aming kakayahan, ang aming mga buhay, ay patuloy naming inaalay para sa iyong kapurihan lamang, Panginoon. Panginoon, salamat sa bawat sandali, sa bawat pagkakataon ng aming buhay na kami ay nakapagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Patuloy kaming mananalig, Panginoon, na ang iyong pag-ibig para sa amin ay wagas at kailanman ay hindi ito magbabago. Sa panahon man ng tagumpay o pagsubok, sa panahon man ng lungkot o saya, Panginoon, patuloy naming dalangin, O God, na kami ay patuloy na mamuhay ng may puso na mapagkumbaba at mapagpasalamat sa iyo, O God. Hallelujah, Jesus. Patuloy ka naming pinapasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan sa aming buhay. Salamat, Panginoon. Ikaw lamang ang natatanging sandigan namin. Ikaw ang tanging dahilan, Lord, na kami ay panatag at payapa anuman ang mangyari sa aming buhay. In Psalms 46:11, hindi kami mayayanig, hindi kami matatakot, sapagkat nasa amin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na aming kanungan at kalakasan. Salamat, Lord! Thank you, Jesus! Sa iyong papuri, sa iyong pasasalamat, sa iyong kalawalatian. Hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Father! Thank you, Holy Spirit! Amen. Amen. Hallelujah. Tayo po'y patuloy na nagpapasalamat, nagpupuri sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Amen po. Napakabuti po ng ating Panginoon. Salamat po sa mga awit nating inawit. Sister Micah, thank you. Ganda po yung tawag nito, yung mga mensahe po ng awit. Amen. Tayo po ba'y na-bless sa mga awit? Ang sarap ano po? Sarap umawit sa Panginoon. Ano po? Parang namimiss ko yung mga punto po na, yung bagang, yung mga simple lang. Pa? Alam po ninyo yung iba, kapag hindi malakas yung praise and worship, may mga ganun. Sorry sa iba yun. Kapag hindi yung bagang nasigaw, hindi yung igjigan yung kanta, parang hindi puspos sa kanila. Ano po? Pero hindi ganun, ano po? Ang tunay na puspos ng Espiritu ay yung ang Panginoon ay nasa kanya, yung nakikita ang Panginoon sa buhay niya. Amen po. So, praise God. Ay, nandun yata si sister, yung bina-Bible study natin sa paki-welcome na lang po. Okay, amen, amen. Praise God. Welcome po, sister. Welcome po kayo. Okay, yan yung OHB natin sa sa Manggaan. Okay, salamat po sa Panginoon. So, bago ko ituloy yung kwento ko, tumayo po muna tayong lahat at basahin po natin ang salita ng ating Panginoon. Okay, kanina po, binasa ng ating kapatid yung pong, yung Galatia chapter 6, verse 7 up to 10. Ngayon naman po ay
akin pong babasahin sa bawat isa. No, makiramdam kayo po. Diyan ako na mo pong magbasa po nito. Psalm chapter 126 verse 5 up to 6. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ganito po ang salita ng Panginoon. Sila na nagsisipaghasik na may luha ay magsisiani na may kagalakan. Siyang lumalabas at umiiyak na nagdadala ng binhing itatanim. Siya'y di sasalang babalik na may kagalakan, nadala ang kanyang mga tangkas. Iyuko po natin ang ating mga ulo at tayo manalangin. Ama naming banal, Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, pinupuri ka namin. God, hayaan mo sa oras na ito, lumabas sa aming mga labi. Salamat po, Panginoon, sa isang linggo na kami iyong iningatan. Salamat sa mga pagpapala, physical, spiritual, material, Panginoon. Lord, hindi po sapat ang aming mga labi, Panginoon, upang bigkasin ang kabutihan na ginagawa mo sa aming po mga buhay. Marami pong salamat, Panginoon. Sa kabila, Panginoon, mayroon kami mga kakulangan. Panginoon, sa aming po mga buhay, kailanman hindi ka nagkulang. Marami pong salamat. God, sa oras na ito, kami po ay sasamba sa iyo. Itataas po namin ang iyong dakilang pangalan. Pangunahan po ninyo kami. Buksan mo po, Panginoon, ang aming po mga puso, Panginoon. Ang aming pong spiritual na pandinig, Panginoon. Upang makita po namin, Panginoon, ang kahalagaan at kapangyarihan ng iyong mga salita na may papahayag sa umagang ito. Panginoon, yung mga tigang na puso, hayaan mo po, Panginoon, na ito ay muling mabungkal, Panginoon, at basahin ng iyong dakilang kapangyarihan. At maranasan, Panginoon, ang bawat isa ang iyong pagpapalang walang kapantay. Salamat ng madami, Panginoon. Oh, Holy Spirit, we welcome you. Pakapuspusin po niyo, Panginoon, ang bawat isa. Pakapuspusin niyo ang bawat isa. Nananalangin ako ngayon, Panginoon. Huwag mo pong hayaan ng bawat kapatid na nandito ngayon sa loob ng simbahan ay lalabas sila na hindi nila taglay ang iyong pagpapala. Salamat po, God. Purihin ka, purihin ang iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming panalangin. Amen and amen. Makakaupo na po tayo at bago ko po ituloy ito pong mensahe ng ating pong Panginoon ngayong umagang ito, ay tayo po ay makakarinig ng natatanging bilang o tanging bilang na dadalhin sa atin ng ating kapatid, Brother Oding. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Praise God. Hallelujah. Salamat po, Pastor. Hindi po yan ang paligsaan kayong kanta kayong Panginoon, basta o diyan po yung masanting nga boses, basta tos puso po. Pag kinakantan po natin ang Panginoon, tandaan po natin, masaya po siya. Halimbawa si Brother Condring Gomez, ama natin, pag kinakantan po natin, siyempre masaya po siya. Pero po akong isang nakita sa YouTube. Parang nagkaroon po siya ng cancer ang asawa niya dito. Sintabi kayo ni. Decision dia po yung ginukot ka nung masamang tao, makamati, manako, kot ka nung karela pamiras. Nung sakali karela pamiras na, makanya muna masabihan do, tandaan po yung Diyos, po magparusa. Sinabi na yung Diyos, nilikha niya yung tao, kayang kalarawan. Kaya, yung Diyos, yung tao, yan nasisyan ginunong, di po tayo magkikipierno. Yan, bisata mo tayo impierno, dakararasta po pong patakaran. Amen. Amen. Ito po yung tandaan mo. Ako po, minsan nasabi kong pastor, maka na ako langit, pastor, para po katao niya, kasi ako. Ito po, pabiro ko sinabi. Yan po, kakantaan kaya po yung ginumamaya ko pong
kanta kayo, pagamat kayo po memorize, pilitang kayo pong kantaan kayo. Pagkain niya. Ano? Amen. Kanya. Dito, wala. Alay niya. Awa. Oh, Diyos ko. Hello. Masakit tutuki po kayong music kay baling ating kaki. Amen. Oo. Kaya po. Hello. Bidyo. Ang buhay ko nooy walang direksyon. Hindi alam kung saan patungo. Barkada at bisyo ang inahatupag ko. Kaya ba'y napapabayaan ko. Takbo ng isip ko'y gulong-gulong. Hindi alam kung paano ang mamuhay ng tahimik sa ibabaw ng mundo. Kaya kung minsan mapahamak ako, matinibig mo ang isang katulad ko sa masamang gawa, inangungot ako. Binigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Wala nang hihigit sa isang tulad mo. Ang pag-ibig mo kailan may di maglalaho. Kahit ako'y makasalanan, di mo ko pinabayaan. Inakay mo ako patungo sa'yo. Salamat at tinibig mo ang isang katulad ko sa masamang gawa, inakuwag ako. Binigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya mo? Di ko malimutan noon ako'y napalaban, humihiling ng kalikasan. Ako'y iyong tinulungan, O Jesus, kay buti mo sa akin.
mang gawan, inangon mo ako. Binigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Salamat po, salamat. Thank you, Pastor. Amen. Alam nyo ba, ako, sa totoo lang ito pakiyak na akong Brother Oding. Alam po ninyo, yung linya ng kanta niya, tumatawa kayo, tumatawa tayo, no? Di ba niyo napansin? Totoo yung mensahe ng kanta. Totoo po. Yung linya na, nasaan na kaya ako? Jesus, kung wala ka. Di ba? Thank you, Brother Oding. At sana sa linggo ulit. Sa totoo lang, habang nagba-Bible study kami sa Manggaan, nabanggit nga niya sa akin, Pastor, kakanta ako ulit. Sa akin. O sige ako. Sa mga susunod na panahon, baka ako naman ako sa kanya. No? At saka baka may nagbabalak po sa inyo na mag-song number, tatawag ako. Nung araw, ewan ko nga ba, bakit, actually, kinausap ko na po yung kapatid po natin na ilan, this coming year, 2026, kala ko 2027. Tigso ko na mga kalingwan. 2026, ni po. Yung MC, pakiramdaman ninyo ko, kayo po na nag-MC. No? Yung MC po ay, wag na muna siyang bababa dito sa pulpito. Kapag pagkatapos ng praise and worship, tikduya pa si Bayo Kenny. Yan po, muntay pa si Bayo Kenny. Tapos, siya pong testimony. Amen po. Kakiliwan na kasi natin tang testimony. Hindi na tayo nakapag-testimony every last Sunday of the month. Yun po yung, kasi po kaya natin inalis yung testimony. Mayroon tayo yan Diba? In even Sunday school, mayroon tayong lahat niyan. Kaya lang inalis natin, di po ba? Kasi nga po, nadidisoras tayo. Ganon. Parang inisip natin ang tawag nito, yung ating pong testimony, parang nakain masyado ng time. Kaya inisip natin, lagay natin doon sa last Sunday para sa ganun ay mayroong isang particular Sunday. Pero ngayon po, ibalik natin yon, ni po. Yung MC, akyat siya sa pulpito, ulit, siyempre tatawagin yung gusto mag-testimony. At siyempre po, kung wala pong mag-testimony, sino sa palagay po niya magti-testimony? Yung MC. Kaya kinakailangan maging mahusay siya na tumawag kung sino po yung mag-testimony. Amen po. Naalala kung bakit ko nabanggit po yan ay sapagkat nung araw po ang aking testimony, sabi po ng magti-testimony, ay dadaanin ko po sa awit. Napapansin po niyo yun? Kakanta na lang po ako, sabi po niya. At ang kaawitin niya ganito Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Di ba niyo naalala yung awit na yan? Yung kay susunod na linggo. Gusto ko pong magpatotoo. Na naman na niya. Again, tapos sasabihin niya, sana po, sabi niya, sana po, hindi kayo magsasawa sa akin. Ako'y awit ulit, sabi niya. At sasabihin niya, hindi sana yung lyric, hindi sana yung boses ko ang pakikinggan nyo, pero kundi yung mensahe, Tapos muli, salamat sa iyo. Yan naman.
Di ba? Kung minsan gano'n ano, yung nasunod na linggo. Pero alam po ninyo, hindi nagsasawa. Di ba? Hindi tayo nagsasawa nakikinig. Bakit? Papuri sa Panginoon. Di po ba? Yun yung hearts niya. Kaya nga po, alam po ninyo, siguro si Brother Olding is a eye-opener. Yung kaisipan natin muli nabuksan. Bakit nga ba? Ba't nahihiya tayong magpatuto sa Panginoon? Nahihiya tayong umawit sa Panginoon? Dati every nagsusong number tayo. Di po ba? Yung mga kabataan natin, no ka rin lang yan eh. Di ba? Yung song number. Dapat po ginagawa po natin yun. So, yan po ang mga ilang pagbabago siguro. Umpisan natin ito sa, alam na po ninyo, yung first Sunday po ng December. Ngayon po, nandyan si Madam Eileen. No ka na yung Madam Eileen? Yung MC natin kasi. Brother Jonathan, Brother Jay. Brother Jay, maganda-anda ka ng patutuo mo. Nino pa. Or basta yung mga MC natin, mga natayo dito. So, yan. Siyempre po, mga nag-opening prayer. Yan, Sister Nita. Sister Nita, yan, i-appoint po ninyo. Si Consul Dennis, yun po. Gumaganyan si Consul Dennis. Pero pwede niya mag-opening prayer. Lahat tayo niyan. I-appoint ninyo mag-opening prayer. Di po? So, sa susunod na taon, medyo maging mas, mas masigasig po tayo. At bago pa ako tuluyang pumunta sa message, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon, sa mga kapatid po natin na yung mga bagong dalo, yung nga, nasa likuran. Tapos yung asawa po ni, bro, welcome po, very welcome, asawa po ni Sister, kalingwang ko na. Okay, dito lang po sila sa likod. Welcome bro, welcome. Salamat sa Panginoon, okay. Meron pa bang bago na bukod? Yun nga po, yung si kapatid na nakalimutan ko na yung pangalan. So, yun. Wala na po ba? Yun nga po. Yun nasa likod, yung mga kaanak po natin, doon sila. So, pangalawa pa po nito, ay, meron nakalimutan kong binigay sa sa Sunday school teacher natin. Sunday school teacher, pwede ba calling? Tinatawagan po natin, brother, pakitawag yung Sunday school teacher natin. Meron na po tayong TV. At sabi ko, mayroong mga kwento, pero sabi ko, kalimutan muna natin yun. Ipagpasalamat na natin ang mayroon. Di po ba? Ito, meron na tayong TV ngayon. 32,000. 32 inches. Ang laki niya. So, papagamit po natin ito sa mga kabataan, sa mga kids, para naman yung laptop. Alam po na yung laptop na pinapanooran niya, maliit lang po yun. At least meron pong 32. Ang halaga po niyan ay 10,226. So, meron pong binigay sa akin na 10,000, inagdagdag po ako ng 226. Mabili po natin, sharp po siya, matulis. Pero purihin ng Panginoon. Yun nga, siguro pwedeng kindly po, sino kayang pwedeng si Bro Edward siguro, Bro Edward and Rec, pwede pong dalhin po ninyo sa natin yan, sa Sunday school room. Anak, yan kayo, dalhin nyo karela. Pagtulungan ninyo, para magamit na nila yung maliit lamang po ito. Pagtulungan na lang anak, yung dalawa. Yan. Na magic na, wala na. Mayroon. Yan sige, ingatan lang ninyo, tayo. Yan, yan. 32,000 yan. Pero dalan din yung box niyan kasi nga, okay, sige yan. Yung HDMI bro, pakisabi na lang para magamit niyo. Yung HDMI niya, dito sa 1, 2. Ikalawa, mula sa ilalim. Isaksak mo kasi yan sa laptop, yung HDMI niya, yung napapanood sa laptop, nandun na rin po sa TV. Kaya ganun po yon. Malaki-laki na po yung panunuoran nila. Ano pa kasi? Wala na ako nakalimutan. Brother Oding, pinasipon mo ako? Sinipon ako? Okay.
So, yun, salamat ulit sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Okay? Ibabahagi na po natin ang salita ng Panginoon. Okay, handa na po ba kayo? Okay lang ba ito? Ano ko itong kudigo kong isa. Ayan. Okay. So, ano pong topic natin ngayong umaga? Ay, pakita mo na, Bro Doming. Ang topic po natin ngayong umaga ay mayroon pong pamagat na habang may panahon, gumawa ng mabuti. Okay. Parang inisip po rin siguro, parang kakaiba ito, no? Talagang kakaiba. Ay, mayroon akong ay, thank you very much. Nung araw, lampin lang eh. Ano? Di ba nung araw, lampin ng natin? Thank you, thank you. Okay na po ito. Okay, balik tayo sa ating pong habang may panahon, gumawa ng mabuti. Minsan naitanong ko sa inyo ito eh. Nawawala ba ang panahon? Siyempre naman. Pansinin nyo ng mabuti itong pag-aaralan natin ngayong umagang ito. Kasi, sabi ko nga, gumawa ng mabuti. Amen. Sabi ko nga, nandito na rin lang tayo bilang mga Kristiyano. Amen. Tayo po ba yung mga Kristiyano? Siyempre naman. Tinatanong po ba yan, Pastor? Ano ba? We are Christian. Diba? Ano kasing ibig sabihin ng Christian? Yung nito, yung malalim na kahulugan po nito. May iba-iba yung narinig ko, Pero ako na lang magsasabi, followers. Diba? Followers of Christ. Ano po? Kaya sabi ko nga, nandito na rin lang tayo. Sumunod na po tayo. Gumawa po tayo ng mabuti sa kapurihan ng ating pong Panginoon. And now, ito pong gumawa ng mabuti, isip po ng iba, gumawa po tayo ng mabuti, bangkanita, upang sa ganoon, pupunta tayo sa langit. Tama, mali? Tama po ba o mali yung ganong prinsipyo? Ay, magkakaiba po. Pero ako na rin pong magsasalita, mali. Amen. Mali na yung pong puntong ay gumawa tayo ng mabuti upang tayo po ay muntaligay banwa o pupunta sa langit. Mali po yun. Ano po ang tama? Tayo po ay gumawa ng mabuti dahil alam natin na tayo po ay pupunta na ng langit. Yun po yung ibig sabihin nun, mga kapatid. So, balik lamang po tayo sa ating pong pinakateksto. Kanina po binasa ni Brother Jay, yung pong Galatians 6:7-10. Yung huling bahagi lang po ng 126 dun sa Psalm, verse 6. Alam po ninyo, mapapansin po natin dito yung salitang siyang lumalabas at umiiyak na nagdadala ng binhing itatanim. Siya'y di sasalang babalik na may kagalakan na dala ang kanyang mga tangkas. Okay, sa huling binasa natin na yan, doon po sa pinakahuling bahagi, sa mga Tagalog dyan. Alam niyo, tinanong ko ito kay Mrs. Sabi ko sa kanya, ano bang ibig sabihin ng tangkas? Sige naman po. Tinanong ko kay Mrs. ito Ano mo rin sabihin tangkas? Iyubalo na Kasi nga po malalim na Tagalog, matuwang Tagalog yung pong salitang tangkas. Ito po yung tinatawag na mga bigkis, mga binigkis na ani. Pagkatapos na yung pong isang magsasaka, alam po ninyo, may kaugnayan sa yung konti, itong pag-aaral natin sa kulturang ng magsasaka.
Ano po? Yung pong magsasaka ay nagtatanim. Ano po? Binanggit nga po ng Salmo, kapag ka nagtanim, siyempre po may anihin. At darating yung panahon, siya'y aani. At ito po yung sinasabi niya, na babalik na may kagalakan, nadala ang kanyang mga tangkas. Yung mga binigtis niyang ani. Kumbaga, ano po? So, mga kapatid, pagtatanim, ang isa po sa mga alimbawang nais ko pong makita po natin sa mensaheng ito. Alam po niyo, naalala ko po yung kanta po ni Freddy Aguilar. Naalala pa po ba ninyo yung kanta ni Freddy Aguilar, Yumaong Freddy Aguilar? Ano kasi yung kanta na yon? Yung sinabi po niya, habang may buhay, may pag-asa. Habang may buhay, may pag-asang makakamit. Di tayo pababayaan ng Diyos sa langit. Yun yung kanta ni Freddy Aguilar. Pero kapatid, ngayong umagang ito, dagdagan natin yon. Ano po? Anong idadagdag po natin? Habang may buhay, may pagkakataon para gumawa ng mabuti. Amen po. Sabi ko dito, habang malakas pa tayo at may panahon pa, gamitin natin ito sa tamang paraan. Hindi sa kasalanan, hindi sa pagkakamit ng pansamantalang kaligayahan, kundi sa paggawa ng mabuti at paglilingkod sa Panginoong Hesus Kristo. Saan kasi yung salamin ko? Doon. Okay, ulitin ko po. Sa paglilingkod sa ating pong Panginoong Hesus Kristo. Mga kapatid, nung ako ay bata pa, matanda ka na ba, Pastor? Hindi pa naman. Kagandahan pa lang naman. Halos pare-parehas nga lang tayo eh. Hindi pa naman tayo ganong matanda, no? Si Consal Dennis, oh. Kababata natin yan. Ay, hindi, mas matanda ako ng konti kay Consal Dennis. Kasing kaidaran ko rito. Okay. So, alam po niyo, nung ako ay bata pa, masasabi kong maaga po ako na naging magsasaka. Alam po ninyo, yung siguro tinatansya ko po, binabalik-balik ko habang inaanda natin itong mensahe na ito. Ilang taon kaya yung nung ako sabi ko, nung umpisa akong umawak ng araro at saka yung pong aswe ba ang tawag doon? Yung gumaganyan ko. Sa amin kasi ng mga Ilocano, suyod eh. Suyod. So, Pastor, anong taon ka naging magsasaka or hortelano? Alam po ba ninyo, sa taong po na, kasi 1980, naalala ko yan, grade 5 ako eh. Opo. Hindi. 79 yata. 79, 80. Grade 5 ako. No. So, yun yung panahon na lumipat kami ng Isabela. Kaya alam na alam ko yan eh. Yung panahon na magkudeta, malapit na magkudeta kay Korea, kay Marcos. Yan. Alam po ba ninyo, sa totoo lang, sa pagiging hortelano, hindi po basta-basta. Ano po? Sa mga panahong yon, yung pong Sabado at sa Linggo, nasa bukid, nag-aararo. Ano po? At alam po ninyo, ito yung isang bagay na kuminsan, ang sarap isipin, nakakaiba ang probinsya. Bakit? Bakit po kakaiba? Kasi po ang mga babae, o mga dalaga at mga binata sa probinsya, araw ng Sabado, nasa bukid sila. Amen po. Dito po wala akong nakitang dalaga kasi sa 32 years ko na dito, 1993, di ba? Dumating. Sa loob ng 1990, wala akong nakita na mga kadalagahan na napunta sa bukid, nagtanim ng palay. Wala po. Meron po ba mga kadalagahan nagtanim dito ng mga palay? Kakita na po ba tayo? Parang wala, no? Pero sa amin sa probinsya, hindi ganun. Ano po? Ang mga kadalagan at kabinataan kung araw ng Sabado at sa Linggo, nasa bukid sila tatanim ng palay. Ano po? At makikita mo sila, minsan yung mga kuko ng paa nila,
Mga kamay, oy, shout out ha, sa mga kapatid natin na mga Ilocano, nanonood ko minsan sa ano natin. Ano? shout ka pa, Pastor. Opo, sa totoo lang, yung daliri nila, yung kuko nila, kulay kalawang, kulay maroon. Opo, ewan ko po, ay pari kong Mando, Ortilano yan. Sino pang Ortilano dito? Actually, si Brother Entring, minsan nabanggit niya sa akin, nag-Ortilano din yan eh. Sabi nga pa niya, Pastor, sa totoo lang, nung kapanahonan ko pa, meron nga akong sakahan na na meron ng tanim na, sinangla ko para lang sa kaibigan ko. Alala ko pa ito Brother Ending. Ganong katindi na makipagkaibigan ni Brother Ending. Sipa mo na natamnan na yung palay niya, nangailangan yung kanyang kaibigan. Isinangla para may magamit lang ng kanyang kaibigan. Alam na ninyo kung sinong kakaibiganin ninyo. Ortilano, talagang grabe. Kapag ka nagtatanim ka ng palay, talagang yung daliri mo kasi sa katagalan, magkukulay yan. Magkukulay. Tama ako, mali. Tama ni po. Ganon. Maging po yung, alam po, sister, alam din po nyo, yung pong pantalon mo nagtatanim, kulay kalawang yan. Ito, dun sa dulo. Ano po? So, kapatid, napakagandang alalahanin yung mga ganong karanasan. Ano po? Na tayo po ay nagtatanim. At tunay po at totoo na yung pagtatanim po, hindi biro. Tama po yung sinabi ng kanta eh. Ang magtanim ay hindi biro. Maghapong nakayuko. Ang hirap po noon. Sa panahon po ng mainit, ang panahon nagtatanim ka. Abay, napakahirap. Talagang mainit na sa umaga, okay pa eh. Di ba? Mainit sa taas. Sa kinahaponan po, yung tubig sa pilapil o sa lubluban, mainit na rin. Kaya nga po nakapakahirap. Pero alam po ninyo, sa totoo lang, sa murang gulang po, natutunan ko pong maging Ortilano. Ano po? Sige na mo, Pastor, magbigay ka nga ng halimbawa yung pagiging Ortilano. Sa maniwalo kahit sa hindi, alam na yan ng mga kapatid nating Ortilano. Kapag ka, mamaya ikukwento ko pa ito yung pong, halimbawa po, yung lubluban mo, tigang na tigang yan. Tapos, biglang bumuhos ang ulan. Ano po? Bumuhos ang ulan. Abay, bibilang ka ng 2 hanggang 3 araw. Kailangang araruhin mo yun. Bakit po? Bakit pare? Alam ng pare ko ito eh. Siguro, no? Kasi kapag hindi mo inararo yon, palagpasin mo hanggang 2 linggo, makunat na yun. Makunat na yun. Kinakailangan po yung 2 hanggang 3 araw o 4, kapag kaararuhin mo yun, yung napakatigas na sakulan o ano paman, kakaruhin mo yung araro mo, yung lupa, tumatalon. Maganda. Tawag namin sa Ilocano, mapukray. Ano ang tawag doon? Sa Kapampangan. Yung ang gandang malambot. Ganda ng mo na. So yun po yung karanasan sa pagiging Ortilano. No, kaya nga po mahalaga mga kapatid, kapag dumating po yung buhos ng ulan sa Ortilano, kinakailangan maging alerto ka. No? Araruin mo kaagad ito. At ganun din po sa spiritual. Alam po ba ninyo kung dumating yung punto, yung kilos ng banal na espiritu, yung buhos ng banal na espiritu sa ating pong mga buhay bilang mga Kristiyano, maging sensitibo ka. Buksan mo ang iyong puso. Huwag mag-atubili. Tanggapin ang ating pong Panginoon. Kaya mga magulang at mga kapatid, gusto kong unawain natin ito. Ano po? Siyempre po, binabanggit ko po patungkol sa magsasaka. Kasi nga ito po yung, dito po iikot, yung mensahe ngayong umagang ito. And the first one, na kung saan po ay ating pong titignan, ay yung pong the law of sowing and reaping. Ano po? Or yung, mag-English pa kasi Pastor. Sabi niya, ang batas ng paghasik at pag-aani. Bakit, Pastor?
mayroon bang batas ang pagtatanim at saka pag-ani? Ay, opo. Sabi ko po sa aking kodigo, kapag sinabing batas, ano po, ito ay prinsipyong itinakda ng Diyos na hindi nagbabago. Opo, itiin ko prinsipyong itinakda ng Diyos na hindi magbabago. Katulad ng natural na batas ng paghahasik at pag-aani. Kung ano ang itinanim mo, iyon ang babalik sa iyo. Hindi ito madadaya o mababago ng tao. Amen. Ulitin ko po, kung ano ang inihasik, ay siyempre yun ang aanihin. At kapatid, sabi ko dyan, hindi nalilinlang ang Diyos. Hindi natin pwedeng lukuhin ang Diyos sa pamamagitan ng mabubuting salita. Ngunit, masamang gawa. Bakit po? Kasi alam po ninyo, sa Biblia, na binabanggit ng salita ng ating pong Panginoon, ang puso po ang tinitignan niya. Yun po, 1 Samuel chapter 16 verse 7. Wala pong magsasaka o wala pong nagtanim ng mais. Ulitin, balikan ko lang sumandali yung prinsipyo ng tinatawag na o ang batas ng paghahasik at pagtatanim. Wala pong farmer o magsasaka na nagtanim ng mais. Pero umaasa sa palay na lalabas. Ano po? Nagtanim ng mais. Tapos, sana mais yung anin. Imposible po. Di po ba? Amen. So, mga kapatid, bakit ko nabanggit yon? Ganon din po sa buhay. Ang mga desisyon at ginagawa natin ngayon ang nagdidikta ng ani natin bukas. Amen. Kung ano daw yung, kung ano daw yung itinanim natin ngayon, abay, nanganin natin bukas. Nanganin natin. Alangan naman na yung halimbawa nga natin, nagtanim ka ng balasenas, ang anin mo ay sili. So, ikalawa, ang ating ginagawa ngayon, aanihin natin bukas. Ito po yung gusto kong maging inspirasyon natin. Amen. Yun daw ginagawa natin ngayon. Ang ating ginawa ngayon, aanihin natin bukas. Yung para bang itinanim. Kung nagtatanim tayo ng kabutihan, tatanggap tayo ng pagpapala. Ngunit kung kasamaan, kapahamakan ang ani. Doon po sa Proverbs, tama ba? Proverbs chapter 11 verse 18, walang bunga ang gawa ng tampalasan, Ana. Tiyak ang gantimpala ng inihasik ng kabutihan. Wow. Ulitin ko walang bunga ang gawa ng tampalasan. Subalit tiyak ang gantimpala ng inihasik na kabutihan. Sa atin dito ang gusto maghasik ng kabutihan. Amen po. Pangatlo, ang uri ng binhi ay tumutukoy sa uri ng bunga. Bunga naman Kung masamang binhi ang itinanim, kasamaan ang babalik. Kung mabuting binhi ang itinanim, kabutihan at pagpapala ang aanihin. May talata po tayo. Dito po sa Oseas,
Pastor, ano yung Osias na yan? Alam mo ba ninyo itong Osias na ito? Saan kasing ano ito? Old Testament o New Testament? Pastor, New Testament yan. Hindi na lang nakikinig kayo. Kasi hindi kasi madalas banggitin itong Osias na ito eh. Tagalog pa naman ito. Sa English, ano kasi ito? Ayaw. Babasala rin kapatid. Hosea. So, Hosea chapter 10 verse 12, sa inyong mga Bible, sundan po niyo ako, maghasik kayo, sabi po niya, ng katwiran at mag-ani kayo ng pagpapala bunga ng katapatan ninyo sa akin. Mapapansin po natin ito, alam po niyo, gusto kong tigil muna dito. Ulitin ko maghasik kayo ng katwiran at mag-ani kayo ng pagpapala bunga ng katapatan ninyo sa akin. Bungkalin niyo uli, ang pinabayaang lupa sapagkat panahon na upang hanapin si Yahweh. Lalapit siya sa inyo at paulanan kayo ng biyaya. Alam po ninyo, bago ako pupunta sa point number 2 po natin, gusto kong magsalita ng konti patungkol po dito. Alam po niyo, napakaganda po nito. Yung binanggit po niya kasi na bungkalin niyo uli ang pinabayaang lupa, malalim po ito sa bansang Israel. At syempre po, makahulugan ito sa atin bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Maring itanong niyo, Pastor, ano pong sabihin nito? Alam po ninyo, mga kapatid, yung sinabi po niya na pinabayaang lupa, para mo, larawan ito ng mga mananampalataya na kung saan ay nanlamig sa Panginoon. Mga mananampalataya, pwede nating isipin na mga mananampalataya, pero yung katawagan lang, yung kanyang buhay napakalayo sa Panginoon. The Holy Spirit, wala sa kanya. Po. Nung unang panahon, nung makilala niya ang Panginoon, yung kanyang buhay talaga naman pong kaaya-aya sa ating pong Panginoon. Pero dumating po yung panahon na itong Kristiyanong ito, siya po ay nanlamig. Itong Kristiyanong ito, nawala sa kanya yung pong, sabi po natin na, in English ng konti, itang eagerness to serve the Lord. Saan ang sabihin ng eagerness na binabanggit mo? Ito po yung yung pong bagang atat. Amen po, ito, naaatat siya. Masigasig na yun na lang, yung atat na naglilingkod sa Panginoon. Po. Sa katagalan ng panahon, yung kanya pong eagerness to serve the Lord, nawala. Nawala. Meron ba dito nun? Meron ba dito nun? Amen. Praise God. Salamat po sa 11. No? Naglilingkod siya sa Panginoon, tapos biglang nanlamig, at ito na nga, yung sinabi po natin, yung larawan niya, yung siya ay naging tigang, parang tigang. Alam po ninyo, kapag katigang, kapag kayong lupa na pabayaan, ano po sa palagay po ninyo, sa atin po ng mga naging Ortelano, kapag kayong lupa po napabayaan, tutubo yan ng kung ano-ano. Mga dawag, sa Biblia, dawag. Mga iba-ibang klase ng damo na kung saan po ay hindi po, siyempre, hindi ka nais-nais. Di ba? Kaya po, alam po ninyo, ito pong Osias na ito, mga kapatid. Hosea, chapter 12, 10 verse 12. Alam po ba ninyo na ito po ay isang panawagan sa mga Kristiyano na kung saan yung kanilang pagiging Kristiyano ay yung larawan po niya ay tigang. Amen, tigang. Salamat po sa mga kids natin po. Tingnan po ninyo sila. Ay, nung araw, maganyan tayo. Anong araw ganyan tayo? Sumasayaw po dito, di ba?
Balik po tayo, pakiramdaman po ninyo ako. So, ang larawan po na, yung isang Kristiyano na ganun, tigang po siya. So, ang panawagan ng ating Panginoon, bungkalin ulit. Amen. Bungkalin. At siyempre, kapag kabinungkal yan, kasama po yung mawawala, yung mga tumubo na hindi ka nais-nais. At alam po niyo mga kapatid, yun ang dapat mangyari po sa bawat nagsasabing siya'y Kristiyano. Kung minsan inaakala po natin, ay, Kristiyano ako. Pero, totoo nga ba na talagang Kristiyano? Tama mo sa iyong sarili, Pastor. Isama mo ang iyong sarili. Kristiyano tayo. Amen. Kung minsan po may mga naririnig kasi tayo, Kristiyano, Kristiyano, Kristiyano. Anong katsura ugali? Katsura ugali. Salamat na lang wala dito. Amen. Opo. So sabi niya, bungkalin, kapag binungkal, no? Dapat alisin mo yan, yung mga damo na yan. Ano yung mga damo na yan? Yun po yung mga pride, pagmamalaki, pagmamayabang, ano pa? Marami yan actually. Ano po? Paano ba yon? Kasalanan, siyempre po. Kasalanan. Kasama po niya. Kawalan ng pag-ibig. Kawalang pakialam sa kapwa. Kapwa pastor, kapwa mananampalataya. Opo. So ang panawagan, bungkalin. Sapagkat panahon na upang hanapin si Yahweh. Kapatid, kapag katulad nito, nandito tayo ngayon. Hindi ba natin pwedeng tanungin ang ating sarili, bakit ako nandito ngayon? Aksidente ba? Nandito kayo? Hindi po, naniniwala po ako. Kaya tayo nandito, mayroong plano ang ating pong Panginoon. Ang gusto niya, nabungkalin mo yan. Yung napabayaan na lupa. Amen. At ito po yung pinakamaganda. Kaya ang hamon ko po sa inyo, samantalahin natin itong pagkakataon na ito. Ano po? Bakit mo nabanggit, Pastor? Samantalahin natin itong pagkakataon ito. Kasi sabi ko kanina, kapag kayong tigang na lupa, nabuhusan ng tubig yan, huwag mong patagalin. Ano po? Huwag mong patagalin. Kailangan araruin mo na yan. Kasi po malambot. Malambot siya. Pagka pinalampos yan, inintay mo ng 2 linggo, 3 linggo, nababad yan sa tubig. Malagkit na yan. Ang hirap na mapekat na yan. Amen po. Ano po yung ganun din kuminsan ang puso natin, di ba? Kapag ang puso po, naging siya, kalos. Ano yung kalos? Yung tawag nito? Kalyo. Kapag magkalyo, huwag nating hayaan na maging ganun yung spiritual natin. Yung espiritu po natin. Yung mayroon tayong yung callous heart, Ano po? Kahit na nung klaseng sermon na. Ano po? Yung marinig, ala ka ng konsensya. Bagkus kapag nakarinig ka ng sermon, mapapansin po ninyo ito. Baka ikaw ito. No? Didepensahan mo ang sarili mo. Ano po? Didepensahan mo ang sarili mo. Kapatid, itong panawagan na ito ng ating pong Diyos na napakahalaga po. Sino sa atin dito ang gustong tumugon? Siyempre po, sinasagot pa na bambayan, Pastor. Sapagkat panahon na upang hanapin si Yahweh. Sabi po sa New Testament, ang kaligtasan hindi bukas, ngayon. Amen po. Kaya nga po, maganda itong hamon na ito. Pakiramdam mo, kapatid. Anong uring binhi ang itinatanim mo araw-araw sa iyong buhay?
pagbabalik po doon sa binanggit natin kaninang una. Pag-ibig, galit, pagpapatawad, sama ng loob, pananampalataya o pagdududa. Ano po ninyo, itong mga taong tigang na puso, yapin niya itong binanggit ko. Ano po? Yung kawalang pag-ibig, galit, hindi nagpapatawad. Ewan ba, para bagang laging masama ang loob. Ano po? Minsan nabanggit ko po, lumalayo yung kwento, ano po? Pero singit ko lang po. Yung pong, napakaganda kaya sa buhay ng isang Kristiyano, nakita mo yung ano, yung pong masayang aura. Amen. Amen. Sa isang Kristiyano, amen. Hindi po binabayaran, wala pong bayad ang ngumiti. Amen po. Amen. Walang bayad ang ngiti, kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, ngumiti ka naman. Kristiyano. Habang hinihintay natin ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang dakilang pagbabalik, maging masaya po tayo, kapatid. Masaya po tayo. So, balikan ko lamang po, medyo nagrambol lang pong bagya. Ano po? Kung ano ang itinanim mo ngayon, yun din ang babalik sa iyo bukas. Amen. Prinsipyo ng pagtatanim. Yung pong batas ng pagtatanim. Amen po. Kaya po, parang siguro po napaghahalata na po ninyo. Ano po? Yung pupuntahan po ng mensahe ay patungkol po sa paggawa ng mabuti. Amen po. Yes, yan naman po yung title po natin. Po. Ang pamagat po natin kasi yung pamagat natin, habang may panahon, gumawa ng mabuti. So kapatid, point number 2 po tayo. Nais ko pong makita natin yung pong ang paalaala sa patuloy na paggawa ng mabuti. Bakit mo nabanggit yan, Pastor, sa point number 2 mo? Kasi po kuminsan, dumadating po yung punto ng ang mga gumagawa po ng mabuti, nagsasawa. Bakit naman po, Pastor? Galatia chapter 6 verse 9, basahin ko lang po ito. Nabanggit ko ba kanita? Nandin. Sabi ko, kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti, pagdating ng panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Ano po? Mayroon pong sa mga talata, makikita natin yung yung pong kung hindi po tayo magsawa sa paggawa ng mabuti, ay mayroon pong pag-aani. Pero kung mapapansin po natin, conditional po ito. Ano po? Bakit nasabi niyo yung conditional, Pastor? Meron yung salitang kung kung. Tayo mag-aani if or kung hindi tayo magsasawa. Kaya nga po, ang panawagan ngayon sa ikalawang punto po natin, ang paalaala sa patuloy na paggawa ng mabuti. Amen. May kabayaran. Bakit po? Sabi natin dyan, may kabayaran ang kabutihan kahit hindi agad. Minsan. Alam po ninyo, in spiritual, siyempre po, binabanggit po ng salita ng ating, mamaya po makita, hindi tayo mag-advance. Minsan po, parang sa mga ginagawa natin, minsan gumagawa tayo, parang walang nakapapansin sa kabutihan na ginagawa natin. Pero alam po ninyo, nais ko pong palakasin kayo sa salitang ito ng ating pong Panginoon. Yung bawat ginagawa natin, na marahil hindi napapansin ng iba, napapansin yan ng Panginoon. Amen. Kaya no need po na, alam mo yun? Alam lang Panginoon ang ginagawa natin. Amen po. Alam niya. Panginoon pa.
Maging yung mga sikreto nga natin, alam ng Panginoon eh. Hello? Kaya huwag kang huwag mong yung, hindi alam ng Panginoon ito. Paano nang ito? Matthew chapter 6, ang liwaliwanag ni po. Matthew chapter 6, verse 4. Gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kahit na, kapatid, pero alam po ninyo kung minsan din naman, maganda din na, alam po ninyo, sabi ko nga, kung bakit po yung sa loob ng sasakyan, sa mga nagko-commute, tinatamad na po yung mga yung nasa huli ng pampasada, bayad po na. Pansin po ninyo, ang layo-layo ng driver, pero bayad po na. Akala mo katabi niya yung driver. Kung wala pong magandang loob actually na kukuha doon sa bayad niya, hindi naman makakaabot sa driver eh. Di po ba? Pero ang ibig kong sabihin diyan, yung punto kung minsan yung mga iba tinatamad na hindi nakukunin, bakit? May mga tao kasi na, ewan ko nga ba, napakabigat po yung thank you. Salamat po. Minsan natatamad ng, di ba, nagbayad ng 50, may sukli yun. Natatamad na rin bigay yung sukli. Bakit? Walang pasasalamat. Alam po ninyo, mga kapatid, maganda rin yung nagpasalamat. Nagpapasalamat tayo siyempre sa kapwa natin. Salamat, napakabuti mo. At ito naman ang dapat nating gawin. Na naman pong dapat nating gawin. Halimbawa po, kita mo po, pinuri nila. Kapatid, don't forget to, yung bagang ibalik natin ang gloria sa Panginoon. Amen po. Dapat ganun po yung ginagawa po natin. Huwag natin kakalimutan na laging ibalik ang papuri sa ating pong Panginoon. At inuulit ko gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihan o kabutihang ginagawa mo ng lihim. Amen. Gagantihan ka ng ating Panginoon. Pinakagad tayo, ang paggawa ng mabuti ay hindi laging madali. Bakit po? Ulitin ko, ang paggawa ng mabuti ay hindi laging madali. May mga pagkakataon kaya na ang ganda yung ginawa mo, pero masama yung sukli. Hindi po maganda yung sukli. Pero kapatid, kung sakali man, ganun yung nangyayari sa'yo bilang Kristiyano, naglilingkod sa Panginoon. Huwag tayo dapat mapagod. Amen po. Bakit? Di naman sila yung ating pinaglilingkuran eh. Sino kasi ang pinaglilingkuran natin? Ay, siyempre po ang Diyos. Kaya ito po dapat yung maging kagalakan natin, mga kapatid ko. Ito dapat yung maging kagalakan natin. Huwag tayo magsawa na gumawa ng mabuti sa Panginoon kahit na hindi nila napapansin. Amen. At hindi na natin kailangang, kahit hindi nila napapansin, mayroon pong pumapansin ang ating pong Panginoon. Pagdating ng Panginoon, actually, mayroon binabagit sa kanyang salita, Matthew chapter 25. Welcome, done, faithful, pagkakasabi, mabuti at tapat na alipin. Pumasok ka sa aking kaharian. Di po ba? Sa 1 Peter po, chapter 3, verse 17, ayun po sinabi natin. Mas mabuting magdusa sa paggawa ng mabuti kaysa magdusa sa paggawa ng masama. May mga ganun, yung sinabi ko kanina, gumawa ka ng mabuti, masama ang sukli. Ano po? Sa chapter 17 po, mas maganda po yung magdusa po tayo ng paggawa ng mabuti kaysa magdusa ng paggawa ng masama. Ang gantimpala ay sa takdang panahon. Alam po ninyo, may panahon po ang ating pong Panginoon. No? Hindi agad-agad ang ani, pero tiyak ang ani. Yung pong
gantimpala, yung binanggit ko kaninang una, yung pong batas ng pagtatanim. Kapag ka nagtanim ka, kapatid, aani ka. Ano po? Yung pong 1 Corinthians chapter 15 verse 58, sabi niya, alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Panginoon. Kapatid, ano man po yung ginawa natin sa Panginoon, sabi nga yung maaaring sabihin po natin na napakaliit niyan, pero ginawa natin yan sa pangalan ng ating Panginoon, dadatnan natin sa langit. Kaya nga, kahit paulit-ulit na lamang na mo po itong salita ko na ito, huwag magsawa sa paggawa ng mabuti. Amen po. Number 3 na po tayo. Ano pong binabanggit mo, Pastor Dom, sa number 3? Sabi natin sa number 3, ang pagkakataon ay hindi habang panahon. Matindi po nito, kapatid. Ang pagkakataon ay hindi habang panahon. Galatians chapter 6 verse 10. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Okay. Kaya habang may panahon, sabi po natin dyan, may pagkakataon. Habang may pagkakataon, samantalahin ang pagkakataon. Parang medyo kakaiba, Kasi sabi natin sa unang pangatlo, ang pagkakataon ay hindi habang panahon. Huwag kayong malito. Ang pagkakataon ay hindi habang panahon. Kaya habang may pagkakataon, samantalahin ang pagkakataon. Siyempre, na makagawa po ng mabuti. Amen. Hindi po yung panahon na wala na tayong kakayanan para gumawa. Kung kailan yung kung nagtitimpla ka ng kape, talagang yung gumaganon ka na, yung kalahating kutsarang kape, bahagi lang yung nailalagay mo sa tasa. Naglalakad kay, kumusta na po kayo, kapatid? Iba na yung mo. Buhay pa ba si Brother Bay? Hindi ka na nakakapasyal eh. Wala na, hirap ka na maglakad. Kung kaya ko pa lang sana, maglilingkod ako sa Panginoon. Ay, ito po yung yung hamon na yan. Ano po? Habang kaya pa natin, habang malakas tayo, maglingkod tayo sa ating pong Panginoon. Bakit po? May araw na darating, wala ka ng pagkakataong maglingkod sa Panginoon. Hindi mo na kaya. Gustuhin mo mang maglingkod, pero hindi mo na kaya. Hindi mo na kaya. Kung kaya naman, ano ang nararapat? Ngayon, samantalahin natin habang malakas pa tayo. Amen po. Samantalahin natin. Kaya pa natin na magparito. Amen po. Parang kakaiba yung binanggit mo, Pastor Parito. Parang mayroon akong narinig na gano'n na. Hindi naman po yun, yung niisip po ninyo. Ibig nating sabihin, habang kaya natin na gumalaw, gawin yung misyon na binabanggit ng ating pong Panginoon. Ano pa kasing misyon na yun? Binabanggit ng ating pong Panginoon? Yung to share the word of God. Ang ibahagi po natin ang salita ng ating Panginoon. Yan po yung gusto kong makita natin sa puntong ito ng pangangaral ng salita ng Panginoon. Ipangaral habang kaya pa natin na ipangaral ang salita ng Panginoon, maglingkod sa Panginoon. Sa anumang paraan, samantalahin natin. Sapagkat may araw, sabi ko nga, na darating, wala ka ng pagkakataon, hindi na pwede. Tulad po ni sino kasi yung namatay na akala ko 103. 101 pala. Ano po? Parang alam ninyo Sino kasi? Oo, alam na alam. Nanonood kayo ng balita, Si Henry, ang haba ng buhay niya. Pero hindi natin alam paano niya ginugol ang kanyang buhay.
isang, ano kasi yung tawag doon? Isang centennial ba ang tawag doon? Centenaryo? Aba. Pero wala yun, lalampasan natin yan. 102 tayo, no? Sino pong nangangarap din na magkaroon ng buhay na kasing haba ni Enrele? Ano po? Pero kung halimbawa, dinadayaper ka na lang, no? Huwag mo nang pangarapin. Dinadayaper ka na eh. Huwag na. Mas maganda po siguro yung medyo mas maaga. Ano po? Mangarap tayo, i-desire. Pero alam po na yun, isingit ko lang ito. Kapatid, katulad sa atin, mga kapatid natin may nakakatanda ngayon, i-desire ninyo sa puso ninyo. Minsan binanggit ko na ito eh. I-desire natin, ipag-pray natin sa Panginoon. Nasubukan na po ba ninyong pinag-pray ito, kapatid? Ipag-pray mo. Panginoon, sabi mo, pahabain mo ang aking buhay. Baka hindi mo sinasabi yun. Gusto mong umaba ang buhay mo pero hindi mo sinasabi. No? Mga kapatid ko, yun po, i-desire natin sa Panginoon, ipagtapat natin. Sabihin natin diretsahan. Baka gusto lang natin na humaba ang buhay natin, pero hindi naman natin binabanggit. Baka hindi mo pa binabanggit, banggitin mo. Panginoon, gusto ko po humaba ang aking buhay. Pero siyempre po, sabihin natin yung purpose. At what is your purpose? Gusto mong humaba ang buhay mo. Siyempre, lalo kang makapaglingkod upang lalo kitang mapaglingkuran. Lalo kitang may pakilala. Ganun ang purpose. Pero kung halimbawa, ano ka lang, gusto mo humaba ang buhay mo para mamasyal lang sa Luneta, sa SM, wag na siguro. Ano po? Para lalo ka pang mapalayo sa Panginoon, wag mo nang pangarapin, kapatid. Sabi nga sa John chapter 9 verse 4, dapat nating gawin ang mga ipinagawa ng nagsugo sa akin samantalang araw pa. Dumarating ang gabi at wala nang makagagawa nito. Yung huling bahagi gusto ko makita natin. Remember, kapatid, yung pong mission na ipinagkaloob sa atin ng ating pong Panginoon. Yung bagang pagtatanim ng salita ng ating Panginoon, darating ang panahon na mag-aani tayo ng mga kaluluwa. Sabi po ni Jesus, dumarating ang gabi at wala nang magagawa. Opo, darating ang panahon, hindi na natin magagawa ito. Sabi ko nga, lagi-lagi kong binabanggit ito, alam po ninyo sa bansang Pilipinas, mga Kristiyano, ang papalad po. Bakit? Sino sa atin dito nakaranas na mag-abroad? Lalo sa parties ng Middle East. Doon po, hindi po malaya ang mga Kristiyano doon na ipinapangaral ang salita ng ating Panginoon. Pero ang iinit nila, na mangaral ang salita ng Panginoon. Kaya nakakalungkot pag uwi nila. Hindi naman po lahat. Pag uwi po nila, secret Christian, nahihiya. Di po ba? Sabi ko, inisip ko, ano kaya maging ganun din ang bansang Pilipinas? Kapag nalaman na nangangaral ng patungkol sa Panginoong Jesucristo, pinupugutan ng ulo. Siguro po, doon mag-active na po mga Kristiyano. Wag naman. Wag mangyari yung ganun. Kaya nga mga kapatid, ang hamon ngayon ng mensahe ng ating Panginoon, habang malaya pa po tayo, praise God po sa mga kapatid po natin. No? Yan ay bunga po, nandyan sila ngayon, bunga po ng pagsunod ng mga kapatid doon sa panawagan ng ating Panginoon Diyos na ipangaral ang Ebanghelyo. Hindi po ako magsasawang ulit-ulitin ito. Marami po kasing mga nangangatwiran sa atin, ganito ang kanilang pangangatwiran. Pastor, hindi nga ako marunong mag-share. Hindi ako marunong mag-share ng Word of God. Papaano niyan? Lagi naman natin binabanggit, hindi ka nga marunong mag-share ng Word of God. Pero meron namang, marunong ka naman sigurong mag-imbita. Ngayon po, ipag-imbita po natin ang gawain po ng ating pong Panginoon. Kinaganahan ako ng magsalita. Ipag-imbita po natin ang gawain ng ating pong Panginoon. Maaaring isipin mo, Pastor, kanino naman? Huwag ka nang lalayo, kapatid. Sa iyong pamilya. Sa loob mismo ng iyong pamilya. Kung isa kang Kristiyanong babae, sino ang una mong tatargetin? Siyempre yung asawa mo. Pangalawa, yung mga anak mo. Pinakapanganay hanggang sa pinakabunso.
Amen po. Kung isa ka namang Kristiyanong lalaki, abay, sino ang target mo? Yung asawa mo. Diba? Yung sinasabi mong mahal na mahal mo. Kasi, ito lang ha, kapag ka yung sinasabi mo, yung asawa mo na sinasabi mong mahal na mahal mo, hindi mo binabagi na ng salita ng Panginoon, parang magiging, sa akin, parang questionable. No? Kasi, alam mo naman ha, di ba? Ang isang taong hindi nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay, impyerno siya. Gusto mo ba na yung asawa mo na sinasabi mo mahal mo, yung anak mo na sinasabi mo mahal mo, pupunta ng impyerno? Kung ayaw mo, share the word of God. Share the word of God. Bisa, pastor, ayaw niya eh. Ayaw niya eh. Ang tanong, sinubukan mo na ba? Baka naman, hanggang panalangin ka lang. Lagi mo pinapanalangin, Lord, sana po sumama sa amin ang asawa ko, ang mga anak ko sumama sa amin. Yung asawa mo, ang tagal na palang naghihintay na i-invite mo siya, hindi mo ini-invite. Sapat na yung pinagpipray mo lang. Ito mo subukan, kapatid. Subukan mo i-invite. Wala nang kasinsaya po sa isang pamilya, yung buo kayo na naglilingkod sa Panginoon. Amen? Nagsisermon si pastor. Ay, opo. Totohanan po ito. Kasi gusto ko po na, yung nangangarap ako na yung mga naglilingkod dito ay yung mga may daya po yung kahay ko. Ano kayong nangyari? Yun. Yung kodigo ko. Bumalik din. Ang saya kaya, yung buo kayo na naglilingkod sa Panginoon. Amen po. Gumawa ng mabuti sa lahat ng tao. Amen. Matindi ito eh. Gumawa ng mabuti sa lahat ng tao. Speaking of gumawa, sa lahat. Ibig po sabihin nito, gumawa ka ng mabuti sa lahat ng tao, hindi lamang sa mga mababait, kundi pati sa mga mahihirap mahalin. Pastor, bakit po? Opo, sapagkat kapag ka nagawa po natin yun, kapag ang minahal po natin ay yun lamang mababait, kulang. Pagka minahal po natin, maging yung mga hindi kaibig-ibig, pati yung mga mahirap mahalin. Meron ba mga taong mahirap mahalin? Yung likod na lang parang naiinis ka. Likod lang niya, ay, pa naman itong taong ito. Mayroon po ba kayong mga ganon? Pati yung likod lang niya, naiinis kayo? Ito yung hamon ng salita ng ating Panginoon. Mahalin natin, hindi lamang yung mga mabait, kundi maging yung mga mahirap mahalin. Iyon po ang tunay na Kristiyanong pag-ibig. Amen. Ito po yung tunay na Kristiyanong pag-ibig. Matthew chapter 5 verse 44, ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Halimbawa po, yung nga, may umuusig sa iyo. Ito, hindi ako ang nagsabi, ang salita ng ating pong Panginoon. Maring isipin mo ganito, kung hindi lang sinabi ng Panginoon, wala ka na. Pero, yun ang sinabi kasi ng ating Panginoon. Bilis-bilisan ko pong bagya. Unahin ang mga kapatid sa pananampalataya. Amen. Mga kapatid, pakiramdaman mo ito, ang simbahan ay dapat maging modelo ng kabutihan. Amen po. Bakit? Upang makita ng sanlibutan na si Kristo ay buhay sa atin. Dapat daw po ang simbahan, tayo po na mga Kristiyano, ay maging modelo. Amen. Maging modelo po. Bakit? Para maniwala po ang mundo na tayo nga ay mga Kristiyano, mga mananampalataya. Hindi yung sa Kapampangan ganito eh. Ang balo mo nung Ninuiya. Ayun, parang ganoon. Dapat patutuo po tayo. Laging patutuo. Amen. Mga Kristiyano mababait. Amen. Ano po ba ninyo? May mga
minsan may nagsasabi na ganito eh. Pastor, ang bait po ninyo, ano sa palagay po ninyo? Meron bang pastor na kapatid, sa totoo lamang po, dapat, bilang Kristiyano po, dapat mabait po tayo. Amen po. Dapat mabait. Mapagpakumbaba. Maamo. Yun po dapat. Ang Kristiyano. Ang tanong po dyan, maamo po ba tayo? Yan, hindi kayo nakasagot. Tayo po ba ay maamo? Alam po ba niyo kung anong ibig sabihin ng maamo? Nalalapitan. Amen. Nalalapitan. Kristiyano ka eh. Maamo ka eh. Kung sinasabi mong Kristiyano ka, hindi ka maamo, hindi ka nalalapitan, siguro malaking question yun. So, kapatid, John chapter 13 verse 35, sa pamamagitan nito makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko kung kayo'y nag-ibigan sa isa't isa. Amen po. Alam po na yun, dito sa mga talatang binasa po natin, gustong ipaalaala yung pong dapat ang mga Kristiyano ay nag-iibigan, nagkakaisa, nagmamahalan. Amen. Sapagkat kung hindi ganun, Kristiyano mo ba ang mga ito? Amen. Paalaalang talata po, huling talata na nais ko banggitin before we close. May binabanggit ang talata ganito sa Aklat ng Galacia. Kung kayo nagkakagatan, mauubos kayo. Kapatid, pakinggan mo ito, dito ako magtatapos. Bawat itinatanim natin, tandaan natin ito, aanihin natin. Ang kabutihan, may gantimpala. Pero ang kasamaan, may tiyak at di maiwasang bunga. Ang tanong, ano kaya yung bunga na yon? Parusa. Parusa. Ang pagkakataon ay hindi habang panahon, binanggit na natin kanina. Kaya habang malakas ka pa, at habang may hininga ka pa, gumawa ng mabuti. Katulad ng hamon ko kanina, tungkol sa mga nabuhay na mahaba, hindi po doon sa panahon na uugod-ugod ka na. Doon mo lang ipaglingkod sa Panginoon ang iyong buhay. At siyempre po, magpatawad, tumulong, magmahal, maglingkod kay Kristo habang may panahon pa. Amen po. Nabanggit ko po yung salitang magpatawad. Mahirap kaya yung lalagutan ka ng hininga, hindi ka nakapagpatawad. May babalang Biblia, hindi ka rin patawarin. Huwag sumuko kahit napapagod. Huwag paghinaan ng loob. Ang Diyos ay tapat. At anuman ang iyong itinanim, tiyak na aanihin mo sa tamang panahon. Kapatid, gumawa po tayo sa ikakalwalhati ng ating Panginoon. Huwag tayo mapagod na gumawa ng mabuti. Lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Tayo pong lahat tayo mukot manalangin. Yes, Lord. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli po sa umagang ito, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa kabutihan mo sa amin. Salamat po sa mensahe na inyo pong pinagkaloob. Ni-remind po ninyo kami, wala kaming itinatanim na hindi po namin aanihin. Parang doon po sa prinsipyo ng pagtatanim, yung literal na pagtatanim, Panginoon, kapag mayroon po kaming itinanim, may aanihin po kami. Ganon din sa spiritual. Walang bagay na ginawa namin para sa iyo
na hindi po namin aanihin pagdating ng panahon. Salamat po, Panginoon. Minsan, katulad na banggit ko kanina, sa pagtatanim, minsan nakakapagod. Sa paggawa ng mabuti, minsan nakakapagod. Kasi po yung isinusukli, sometimes, hindi mabuti. Pero hindi yun ang rason para huminto kami. Sapagkat hindi naman kami naglilingkod sa kanila, kundi sa'yo kami naglilingkod. At dahil sa'yo kami naglilingkod, tatanggap kami ng ani galing sa'yo. Salamat po, Panginoon, muli po sa umagang ito. Nananalangin po ako sa bawat membro, sa bawat kapatiran, Panginoon, na nandito ngayon. Kasama po, Panginoon, yung mga bago po naming kapatid. Hallelujah. Okay lang po ba? Hanggang maba po yung time po natin. Hinihingi ko po yung mga kapatid po natin na bagong dalo. Kaya po kayo, kaya king harap kapatid, ipag-pray na kayo. Puri na kayong pag-pray. Tigdo tamo tangan mga kapatid. Tumayo po tayong lahat sa pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. Sige po, kapatid na ipag-pray kita kapatid. Pag-pray ko po kayo. Puri na kayo pong ipag-pray. Sige po, puri na kayo pong pag-pray. Sige po, puri na kayong pag-pray. Hallelujah. Dalawa lang po ba sila? Kini po kapatid, dito po kayo. Puri na kayo pong ipag-pray. Dito po. Sige, salamat sa pag-pray. Kini kayo po, sister. Taas po natin ang ating kamay sa kanila, kapatid. Sigurado kayo, wala nang bago dyan? Wala na po. Wala na po. Hallelujah. Itaas po natin ang ating kamay sa kanila. Panginoong Hesus, sa oras pong ito, nananalangin po kami para pa sa mga kapatid po namin na bagong dalo, Panginoon, sa gawain na ito. Dalangin po namin ang iyong mapagpalang kamay, Panginoon, ang siyang kumilos at tumawag sa kanilang mga buhay. Nagpapasalamat po kami na binigyan po nila ng panahon na ikaw, Panginoon, ay kanilang masamba sa oras na ito. Marahil, Panginoon, bago pa lamang sila, first time, marahil, Panginoon, na makadalo sila ng gawain katulad nito. Panginoon, ito mga kakaiba, Panginoon, na ginawa po namin, harinawa, Panginoon, ay patuloy na sa kanilang mga puso, maramdaman kanila, mag-ugat, Panginoon, yung mga narinig po nila ng iyong mga salita at pupurihin kanila sa kanilang mga buhay. Hallelujah. Maraming pong salamat. Bago ako tuloy ang magtapos, mga kapatid, sundan niyo ako sa maikling panalangin na ito. Nais ko po na ilapit kayo sa Panginoon sa kakaibang paraan na kung saan sinasabi ng ating Panginoon na kapag tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay, ang ating mga pangalan na isusulat sa aklat ng buhay. Kapatid, sundan ninyo ako sa maikling panalangin na ito. Panginoong Hesus, sige kapatid, sundan ninyo ako. Panginoong Hesus, sa oras na ito, binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Sa oras na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Patawarin mo ang lahat ng aking mga kasalanan. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Maraming po salamat. Mula sa araw na ito, ikaw na ang aking Panginoon. Maglilingkod ako sa iyo. Pupurihin ko ang iyong dakilang pangalan. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Ito pong aking panalangin. Amen and amen. Panginoon, muli po, nananalangin po ako. Yakapin mo itong dalawa naming kapatid na ito sa bagong landas ng kanilang mga buhay, Panginoon, sa kanilang pagtahak sa landas ng pananampalataya. Gabayan po ninyo sila, Panginoon. At sa bawat membro, Panginoon, sa narinig po namin na mensahe ngayong umagang ito, itanim po ninyo ito sa aming mga puso at isipan. At hayaan po ninyo, Panginoon, ang mga salita mong ito ay maging gabay po namin sa aming pong patuloy na pagtahak sa landas ng pananampalataya. Salamat po. Purihin na yung dakilang pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Congratulations, kapatid. Salamat. Salamat, bro. Salamat, bro. God bless you. God bless you. God bless you. Salamat po. At medyo napahaba po yung ating gawain. Ano po? Praise God. Tinatawagan ko na po ang ating MC. Manalangin po tayo para sa offering. Salamat, Panginoong Jesus, sa katagumpayan po ng aming gawain sa umagang ito.
Salamat, Panginoon, sa isang buong linggo, Lord, na punong-puno ng iyong pagpapala. At amin pong dinadalangin ang panibagong linggo po na aming tatahakin. Kayo po ang manguna sa bawat desisyon, bawat plano namin, Panginoon. At salamat po sa patuloy po ninyo na pagbibless ng aming pinagkukunan ng pangkabuhayan, mga trabaho, mga negosyo, Lord. Amin pong ibinabalik ang aming pagpapasalamat sa pamamagitan po ng aming mga offering. Pagpalain niyo po ang mga ito. Puspusin niyo po ang aming puso, Panginoon. Turuan po ninyo na maging lalong mapagbigay para po sa lalong ikauunlad ng inyong mga gawain sa simbahang ito. Salamat, Jesus. Patuloy na dakila ka sa aming buhay. Sa iyo lamang ang aming papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Amen. Salamat po sa prayer sa ating po mga kaloob. At ilang announcement lang po habang kinukuha ang ating mga offering. At yun nga po, sa darating na November 29, yung pong joint Christmas Party Fellowship po ng mga kababayan at kalalakihan doon po sa San Luis. Alas 7 po ng umaga ang pag-alis galing po dito. Ano po? At yung Huwebes po, mayroon po tayong visitation kay Brother Totong, alas 5 po ng hapon. Ano po? Sana po suportahan po natin itong visitation natin na ito. At tawag nito, alas 5 po ng hapon. And yung Friday po, yung ating pong regular prayer meeting every Friday, alas 6 po ng hapon. God bless po sa ating lahat at salamat po sa mga kapatid po natin na bagong dalo. Sa mga kapatid po natin na nasa online, salamat po sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa gawain po ng ating pong Panginoon. Amen. So, praise God po. Okay. Humihingi po ako ng paumanhin doon po sa time po natin. Medyo napasobra po yung ating pong time. Sana po sa susunod magawa po natin na yung kahit quarter to 12 tapos na po tayo. So yun po. Tumayo na po tayong lahat sa pangalan ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Muli, Ama, sa aming pong pagtatapos ng gawain ngayong umagang ito, patuloy na hihingi po namin ang iyong patnubay, ang iyong gabay, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Muli po, nananalangin ako bilang lingkod mo. Kami po na iyong pamilya, yakapin mo po kami sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan. Salamat po. God, more blessings. Hindi lamang sa physical, hindi lamang sa spiritual, kundi sa mga material na bagay, Panginoon. Pagpalain po ninyo mga kapatid. God, yakapin po ninyo kami ng dakilang kapangyarihan. Salamat po ng madami, O God. Mga kapatid ko, itaas po natin ang ating kapay sa Panginoon. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God in the communion of the Holy Ghost be with you all. Ang lahat ng anak ng Diyos sumigaw ng malakas na Amen and Amen. God bless everyone. Ingatan tayong lahat ng Panginoon. Kamayan po natin ang ating mga kapatid. Amen and Amen and Amen.